Kabanata 201, $2 milyong lamang ang hiniram. Gustong iuntog ni Tyr si Kyle sa pader. Ngunit nang maalala niyang tiyuhin ni Winifred ang lalaking ito, pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos ibigay ang susi ng kotse kay Kyle, pumunta si Tyr sa malapit na kantin para bumili ng bote ng inumin na water spring. Nang makabalik na siya sa sasakyan, nakita niyang may ka-video call si Kyle. May isang matandang babae sa screen. Tuluyan nang hindi pinansin ni Kyle ang nararamdaman ng iba sa sasakyan habang tuwang-tuwa itong nakikipag-chat sa kanya. "Jacqueline, nakikita mo ba ito? This is my new luxury. Isn't it awesome?" Tanong niya. "Kuya Kyle, mukhang kahanga-hanga yan. Hindi ako makapaniwalang nagmamaneho ka ng ganoon kamahal na sasakyan," nakangiting sabi ng babae. "Pagka-uwi ko bukas, tatawagan kita. Ipapasyal din kita sa bayan," sabi ni Kyle. "Oo naman, Kuya Kyle. Hindi pa ako nakasakay sa mamahaling sasakyan na ganyan sa tanang buhay ko. Hihintayin ko na tawagan mo ako," sabi niya. Pagkatapos nilang i-end ang video call, masayang-masaya si Kyle habang nilinggan niya si Tyr. "Pahiram ng kotse mo ng ilang araw." "Pahiram sa'yo ng kotse ko?" tanong ni Tyr. Napangiti siya sa sarili. Malinaw na ang babaeng nasa screen kanina ay isang patutot na nakikita ni Kyle. Kung ipinahiram ni Tyr ang kanyang sasakyan kay Kyle, malamang ay gusto na niyang itapon ito kapag nabawi na niya dahil nai-imagine niya ang lahat ng karimari-marim na bagay na maaaring gawin ni Kyle dito. Ngunit hindi tinatanggihan ni Tyr ang kahilingan dahil nagustuhan niya ang kotse na ito. Sa halip, panay ang pakiramdam niya na kasuklam-suklam na lalaki si Kyle. "What a coincidence, Uncle. I'll be busy for the next few days, so I'll need to use the car," magalang na pagtanggi ni Tyr. Agad namang natarante si Sandra Lewis na nakaupo sa likuran. "Isa kang kawawang pulubi na nananatili sa bahay maghapon. Ano kaya ang pinagkakaabalahan mo? At saka, hindi mo binili itong sasakyan. Kung hindi mo ipahiram kay Kyle, kakausapin natin sina Helen at Winifred tungkol dito." Habang nagsasalita siya, lumingon siya para tingnan si Paul na nakaupo sa pinakahuling row. "Paul, tingnan mo ang apo mo. Wala siyang puso." Nagdadahilan pa siya para tumanggi sa pagpapahiram ng sasakyan niya sa tiyuhin niya. "Lolo ka niya, kaya dapat sigawan mo ang anak mo." Paano niya tinuruan ang kanyang manugang? Umuso si Paul bago tumingin sa labas ng bintana. Si Kyle ay hindi kailanman nagmaneho ng isang mamahaling kotse na tulad nito. Kinuha niya ang kanyang telepono, kinuha niya ang higit sa 10 larawan ng kanyang sarili sa driver's seat. Pagkatapos nito, pinaandar niya ang sasakyan sa direksyon ng township ng Lunar Mountain. Sa buong 10 milya o higit pang paglalakbay. Lumipat si Kyle ng mga linya ng hindi nagsenyas, nagpatakbo ng mga pulang ilaw, nagmaneho sa emergency lane, at nilabag ang bawat posibleng tuntunin sa trapiko. Nang malapit na sila sa bayan ng Lunar Mountain, napakabilis niyang lumiko at kinamot ang sasakyan sa isang hadlang sa tabi ng kalsada. Gayunpaman, hindi tumigil si Kyle. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa parking lot ng villa sa baywang ng Lunar Mountain. Pagkalabas ng grupo ng mga tao sa sasakyan, napansin nilang natanggal ang isang malaking patch ng pintura sa isa sa mga pintuan ng sasakyan. Si Holly Cole, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagalit. "Kyle Cole, hindi ka ba pwedeng mag-ingat kapag nagmamaneho ka? Tingnan mo ang ginawa mo, isang buong patch ng pintura ang natanggal." Pero parang hindi naman nagsisisi si Kyle. "This isn't your car. Bakit ka nagkakagulo?" Umuso siya. "Tama. Isang patch lang ng pintura. Ano ang big deal? Hindi ba pwedeng ayusin sa ilang daang dolyar?" Tumikim si Sandra na parang naiinis. "Ilang daang dolyar? Lola Sandra, ang kabuoang halaga ng kotseng ito ay $1.6 milyong," sabi ni Tyr na malamig na tumawa. "Maaaring magastos ng hindi bababa sa ilang 10,000 dolyar upang muling ipinta ang bahaging kinayod ni Uncle," dagdag niya. Nakontrata ang mga mag-aaral ni Sandra. "Magkano?" Samantala, mabilis na ibinalik ni Kyle ang susi ng sasakyan kay Tyr. "Tyr, you can't blame for that. You blocked my line of sight when you nakaupo on the passenger seat. That's why it happened. Hence, you should be responsible for getting the car fixing," he said. Hehe, ngumisi si Tyr. Sa ngayon, kinasusuklaman na niya ang pamilyang ito ng buong puso. Matapos kunin ang susi ng sasakyan kay Kyle, dirdiretsong naglakad si Tyr kay Paul at sa iba pa. "Lolo? Tita? Tita?
Pasok na tayo sa loob at humanap tayo ng mauupuan, sabi ni Tyr. Ano ang tungkol sa kotse, Tyr? Nag-aalalang tanong ni Paul. Don't worry about it. It's no big deal. Pilasan mo na at pumasok ka na sa loob. Si Winifred at ang iba pa dapat ay tapos na sa pagluluto. Pagkasabi noon, inakay ni Tyr si Paul at ang iba pang grupo sa villa. Gayunpaman, hindi agad pumasok si Kyle at ang kanyang mga magulang. Nang makita ng tatlo kung gaano karangyang lumitaw ang villa, natigilan sila. Akala ko bumili si Helen at ang kanyang pamilya ng isang maliit na villa. Hindi ko inaasahan na ganito karangya, sabi ni Kyle, mamantong hininga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Punong-puno ng inggit at selos siya. I can't believe the car actually cost over $1 million. Mukhang malaki ang kinita ng kumpanya ni Winifred sa nakalipas na 2 taon, he added. Nang maisip ni Kyle kung paanong wala siya sa edad na 40, nakaramdam siya ng matinding selos. Nakaisip agad siya ng ideya at mabilis na hinaila ang mga magulang niya. Dad, Mom, tingnan mo kung gaano kayaman si Winifred at ang kanyang pamilya. Bakit hindi tayo humiram ng pera sa kanila? Mahinang bulong niya. Pahiram ng pera. Ano ang sinusubukan mong gawin? Magsusugal ka na naman ba? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Dad, ano pong pinagsasabi niyo? Napakamot ng ulo si Kyle. Matagal na akong huminto sa pagsusugal. Hindi ba't sinabi ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas na isang proyekto sa Con City ang nakakuha ng atensyon ko? Kailangan ko lang ng pera para mamuhunan dito. Tiyak nakikita ang proyekto. Bukod dito, minsan ang mga operasyon ay nasa lugar, ang mga pagbabalik ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki. Totoo ba yan? Naghihinalang tanong ni Philip. Tay, kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Mamaya kausapin sina Helen at Winifred. Pahiramin ako ng pera. Kapag nakuha ko na ang kita ko sa puhunan, bibilhan kita ng isang malaking villa na ganito lang, sabi ni Kyle habang tinatapik ang dibdib. Si Philip tila nagdududa. Bakit ka pa nag-aalangan, matanda? Sa wakas ay napagdesisyonan na ng ating anak na magbukas ng bagong dahon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang malaking negosyo. Bakit hindi ka naniniwala sa kanya? Magdesisyon na. Hihingi tayo ng pera kay Helen at sa iba pa. Makalipas ang ilang taon. Noong unang ipinanganak si Helen. Naubusan ng pagkain ng pamilya ni Paul, natural, dapat niya tayong bawiin dahil dito, I doubt na tatanggihan nila tayo, apurahang sabi ni Sandra bago tumingin kay Kyle nang nakangiti. Anak, magkano ang gusto mong hiramin? Tapat na ba ang $200,000? 200,000. Mom, hindi ka ba makakaisip ng mas malaking figure? I think $2 million sounds about right, nakapout na sabi ni Kyle. Kabanata 202. Ganap na masama. 2 milyon. Nagulat si Sandra Lewis sa figure at gayon din si Philip Cole na nakatayo sa tabi niya. Napakakapal ng balat ng kanilang anak dahil sa pag-asa pa ng ganoong halaga ng pera. Ang $2 milyong ay malamang na isang halaga ng pera na hindi kailanman makukuha ng kanilang pamilya sa buhay na ito. Kyle, please tell me nagbibiro ka, sabi ni Sandra. Ma, bakit naman ako magbibiro? Seryoso ako, natatawang sabi ni Kyle. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Tyr Summers? Ang kotse lang ay nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Tingnan mo itong villa. Sigurado akong mahigit ilang $10 milyong ang halaga nito. Si Winifred Zia ay umaman nga sa mga nakaraang taon. $2 milyon is nothing to her, Mom, just speak up later. Fine. You will tell them this later, sabi ni Sandra habang tinutulak si Philip Cole gamit ang kanyang siko. Pumasok ang tatlo sa villa na may masamang intensyon. Nang nasa loob na sila, natulala sila sa karangyan sa villa. Sa katunayan, nagsimula silang mag-isip na dapat silang humingi ng higit sa $2 milyong mula sa pamilya ni Helen Cole. Bagamat hindi kailanman nagustuhan ni Helen at ng kanyang pamilya ang pamilya ni Sandra, mabait silang mga tao. Kaya naman, madalas nilang pinili na huwag makipagtalo sa pamilya ni Sandra. Hindi nagtagal, nagsimulang kumain ang dalawang pamilya. Naghanda sina Helen at Winifred ng isang buong mesa ng mga ulam para sa pamilya ni Sandra. Pareho silang naghain dito ng mga ulam sa mga 5-star hotel. Gaya nga ng sinabi ng tiyahin ni Tyr, sa bahay lang masaya ang housewarming party. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinimulan ni Sandra ang tingin kay Philip. Napagtanto niya kung ano ang ipinapahiwatig nito at sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang mga chopstick.
Winifred, heto, let me toast you. Naging may kaya kang tao ngayon. Hindi ka lang nagpapatakbo ng sarili mong kumpanya kundi nakatira ka pa sa isang villa. Sigurado akong malaki ang kinita mo ngayong taon. Itinaas ni Philip ang baso niya kay Winifred. Lolo Philip, you're far too kind. I don't earn as much as you think, mabilis na sabi ni Winifred at tumayo. Yehe, hindi mo na kailangang itago ang katotohanan, sabi ni Philip. Nabanggit lang ng tiyuhin mo. Ang iyong sasakyan at ang villa na ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang 10 milyon sa kabuuan, hindi ba? Sabi ni Sandra sa kakaibang tono. Winifred, hindi ba naging mabait si Tio Kyle sa'yo noong bata ka pa? Ikaw ang paborito niyang pamangkin, she added. Natigilan si Winifred. Ano ang gustong sabihin ni Sandra? Si Kyle ay hindi rin ang kanyang biyolohikal na tiyuhin. Paano gagawin ni Sandra na parang mas malapit siya kay Winifred kaysa sa kanyang biyolohikal na tiyuhin? Bukod dito, naalala ni Winifred na hindi nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan kay Kyle habang lumalaki. Kamakailan lamang, ang iyong tiyuhin ay nakakita ng isang pagkakataon sa pamumuhunan sa Con City at nangangailangan ng pera. Kaya, Winifred, maaari mo bang pahiramin ang iyong tiyuhin ng pera? Nagpatuloy si Sandra sa pagsasalita. Pahiram sa kanya ng pera, isip ni Winifred. Sa sandaling sinabi ito ni Sandra, nagulat si Paul Cole at Holly Cole tulad ni Winifred. Tinabi kaagad ni Holly Cole na laging mapurol, no wonder you wanted to come here. You're here to borrow money, di ba? Tila nabalisa si Sandra habang nakatitig kay Holly. Holly Cole, ano bang pinagsasabi mo? Hinihingi ko si Winifred na pahiramin kami ng pera. Wala namang kinalaman sa'yo. Kung marunong mag-invest si Kyle Cole, malamang nakakaakyat din ng puno ang nanay niya, malamig na singgal ni Holly. Wham! Biglang nagalit si Sandra at hinampas ang kamay sa mesa. Holly Cole, what do you mean? Ano ang ginawa ni Kyle para maging karapat-dapat sa iyo ang ganoong komento? Hindi natatakot si Holly kay Sandra. Alam mo, bilang nanay ni Kyle, kung anong klaseng tao ang anak mo, di ba? Lampas 40 na siya at wala pang naabot sa buhay. Buong araw siyang naglalambing at walang ideya kung paano bumuo ng pamilya, sabi ni Holly. Haha, you make it sound as if you've built one. Holly, although I don't have my own family, I don't have any issue sa paghahanap ng girlfriend. Ikaw naman, baka wala man lang. Nakipagtipan sa isang lalaki, matandang dalaga ka na, sabi ni Kyle. Nakaramdam si Holly ng trigger. Agad niyang inihakbang ang mga paa niya at napatayo habang nakatitig kay Kyle. Kyle Cole, sabihin mo yan ulit if you dare. I will rip your mouth off your face. Tigaw niya. Do it if you dare. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ganti ni Kyle. Nang makita kung paano nawala ng kontrol ang sitwasyon, sa wakas ay nagsalita si Paul. Maupo kayong dalawa. What are you doing? Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga sarili? Tigaw ni Paul. Agad na napaupo si Holly nang marinig niya si Paul, ngunit tila ayaw pa ring umatras ni Kyle. Tito, magkano ang gusto mong utang? Mabilis na sinabi ni Winifred na panatilihing kontrolado ang mga bagay. Nang marinig siya ni Kyle ay agad siyang napangiti. Winifred, pamangkin ko, I am really happy for what you have achieved to this day. I'm sure ang isang malaking kumpanya na tulad mo ay kumikita ng hindi bababa sa 100 milyon sa isang taon, tama? I really do need some money to invest with, maging matapat, hindi ito gaanong kailangan ko lamang ng $2 milyong, sabi niya. 2 milyon. Sa sandaling iyon, nagulat ang buong pamilya ko. Ang biyolohikal na tiyuhin ni Winifred ay malamang na walang lakas ng loob na humingi ng ganoon kalaking halaga. Kyle Cole, how dare you ask for $2 million from my family? Do you think money grows on trees? Wala kaming ganoon kalaking pera, Helen blurted out. Ayaw mo. Ang pamilya mo ay may-ari ng kumpanya at lahat kayo ay nakatira sa isang villa. Nakabili ka pa ng kotse na nagkakahalaga ng $2 milyong para sa iyong manugang na basura. Ngayon, sinasabi mo na wala ka ang halaga ng pera sa tingin mo kami ay walang alam. Malungkot na sabi ni Sandra. Tinimulan niyang ilabas ang kanilang nakaraan. Helen Cole, huwag mong kakalimutan kung sino ang nagligtas sa buhay mo. Noong ipinanganak ka, naubusan ng pagkain ang pamilya mo at muntik ka nang mamatay sa gutom. Sa huli, binigay sa iyo ng pamilya ko ang natitira naming balde ng bigas.
Ganyan, nakaligtas ka kung hindi, sa palagay mo ba ay nakuha ng iyong pamilya ang lahat ng mga bagay na ito ngayon? Tama. $2 million is nothing to your family. It only amount to your pocket money for a few days. Kung wala ang balde ng bigas mula sa pamilya ko, sa tingin mo ba nandito ka ngayon? Winifred, I think you might hindi pa ipinanganak, dagdag ni Kyle. Winifred, $2 milyong lang ang hinihiram ng tito mo sa iyo. Hindi naman sa hindi na niya ito ibabalik sa iyo. Bakit ka nag-aalangan? Sabi ni Philip. Sa katunayan, nagbago ang mundo. Maging ang mga may utang ay naging di kapani-paniwalang palalo. $2 million. Do you think that's a small amount? No way. Kahit may pera kami, hindi namin ipapahiram sa iyo, point blank na tanggi ni Winifred. Payag man si Winifred na ipahiram sa kanila ang pera ay hindi papayag si Helen. Helen, wala ka talagang puso. Kung hindi dahil sa timba ng bigas na galing sa amin, patuloy na kinukulit ni Sandra. Tama na. Manahimik ka, sabi ni Paul habang tinatapakan ang mga paa niya at tumayo. Hindi na niya kayang manahimik. Kabanata 203. Pinigyan ka ng $2 milyong. Si Paul Cole ay nabalisa ngayon. Sa kabila ng kabaitan ng kanyang pamilya kay Sandra Lewis at sa kanyang pamilya, patuloy na lumalala ang kanilang saloobin sa paglipas ng panahon. Sa puntong ito, sapat na si Paul. Second brother, sister-in-law, ginamit mo ang kwentong iyan laban sa pamilya ko sa loob ng maraming taon. I have remained silent every single time. Tama ka. Noong una akong bumalik mula sa hukbo, nagkaroon ng malaking taggutom. Mahirap nga ang pinagdaanan ng pamilya ko kung hindi dahil sa timba ng bigas mo, hindi sana mabubuhay si Helen. Hindi mo ba iniisip na sobra iyon? Sabi ni Paul. Kuya, hindi ko gusto ang sinabi mo. Ano ang ibig mong sabihin na hinihingi namin ito? Maliwanag, nabanggit namin ang paghiram ng pera sa kanya. Kung hindi dahil sa tulong namin sa lahat ng mga taon na nakalipas, ang iyong pamilya ay hindi sapat ang anumang ibinabayad mo sa amin, sabi ni Sandra. Walang utang sa iyo ang pamilya ko. Sandra Lewis, huwag kang umasta na hindi mo alam ang katotohanan sa likod ng balde ng bigas. Hindi lang iyon ang natitira sa bahay mo. May malaking balde na itinago mo sa patio sa likod ng iyong bahay nang makita ng aking asawa. Si Christine. Nang mamamatay si Helen sa gutom, lumuhad siya sa harap ng iyong mga pintuan at nagmakaawa sa iyo sa isang buong gabi. Kinuha pa ang bracelet na iniwan sa kanya ng kanyang ina, sabi ni Paul. Walang kamalay-malay na hinailan ni Sandra ang kanyang palso. Suot niya pa rin ang jade bracelet na kinuha niya kay Christine. Nang marinig ni Tear Summers ang lahat ng ito, bahagyang kumunat ang noo niya. Sa wakas ay alam na niya kung bakit labis na ayaw ng kanyang mga biyenan sa pamilyang ito. Napakalupit nila kay Christine noong mga nakaraang taon kahit na magkapatid sina Paul at Philip. Kahit na hindi sila magkamag-anak, hindi kailangang maging ganoon kalupit ang pamilya ni Philip kay Christine. Noon pa man ay may gusto si Tear kay Christine. Ang tingin niya rito ay isang mabait na matandang babae. Sa kanyang isip, pininturahan ni Tear ang larawan ni Christine na nagmamakaawa kay Philip at sa kanyang pamilya sa harap ng kanilang bahay na iligtas ang kanyang anak gamit ang isang balde ng bigas. Nakaramdam ito ng matinding galit kay Tear. Ang pamilyang ito ngayon ay may lakas ng loob na ilabas ang bagay na ito. Paano magkakaroon ng walang awang pamilya sa mundo? Ngayon, lumalampas na sila sa hangganan. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Paul ang kanyang galit. Samantala, sina Helen at Holly ay may parehong pagtatampo sa kanilang mga mukha. Dahil inilagay ni Paul ang kanyang mga card sa mesa, nakaramdam ng kahihiyan si Philip at ang kanyang pamilya. Agad na tumayo si Philip at sumimangot, Kuya, magiging ganito ka ba talaga kawalang awa? Do you think of me as your second brother? Naranasan mo na ba akong i-traitor na parang kapatid mo? Sabi ni Paul. Pinaba ni Philip ang mga kamay at tumalikod na para umalis. Dad, anong ginagawa mo? Ayaw mo na bang manghiram ng pera sa kanila? Tanong ni Kyle sa nag-aalalang boses. Mababa ang tingin nila sa atin dahil sa pagiging mahirap. Tigilan na natin ang kahihiyan natin dito, sabi ni Philip bago paalis. Isang grupo ng mga nagtataksil. Makukuha mo ang nararapat sa iyo balang araw, masungit na wika ni Sandra. Habang paalis na silang tatlo na punong-puno ng moldita, mabilis na tumakbo si Tear sa kanila. Tear, what are you doing? Let them leave, mabilis na sabi ni Helen. Ma, huwag kang magalit. Masyadong mainit doon sa labas.
I'll see them off, sabi ni Tyr. Hindi maisip ni Helen at ng iba pa kung ano ang nasa isip ni Tears. Maging si Winifred ay nakita siyang kakaiba. Noon, nakalabas na si Tyr at pinaalis si Philip at ang kanyang pamilya sa compound ng villa. Sa loob ng sasakyan, patuloy ang pagmumura nilang tatlo kay Helen at sa kanyang pamilya. Tuluyan na nilang binaliwala ang nararamdaman ni Tyr. Samantala, sinubukan ni Tyr na pigilan ang kanyang galit. Pagdating nila sa istasyon, talagang gustong itaboy ni Kyle ang sasakyan sa pamamagitan ng puwersa. Walang awa talaga ang taong ito. Napaisip si Tyr habang tumatawa. Pagkatapos noon, hiningi niya ang bank account number ni Kyle. Ding! Nakatanggap si Kyle ng $2 milyong sa kanyang bank account. Sa pagkakataong iyon, natigilan lahat si Kyle at ang kanyang mga magulang. Akala nila noong una ay hindi nila makukuha ang $2 milyong. Sinong mag-aakala na ang kawawang manugang ni Helen ay direktang maglilipat ng $2 milyong kay Kyle? Dear Summers, anong ginagawa mo? Tanong ni Kyle. Paulit-ulit niyang binilang ang bilang ng mga zero sa figure. Nanginginig ang katawan niya sa tuwa. Si Uncle Kyle, Lola Sandra, at Lolo Philip, medyo naging harsh ang parents ko and grandparents-in-law sa mga salita nila. Please don't take heart what they said. Uncle, importante ang investment na gusto mong gawin. Ikaw ay mas mabuting huwag nang mag-aksaya pa ng oras kaya binibigyan kita ng $2 milyong na ito, naniniwala ako na magiging matagumpay ka, sabi ni Tyr. Ahaha, agad namang tumawa ng malakas si Kyle sabay tapik sa balikat ni Tyr. Ikaw ay isang mahusay na manugang. Salamat sa iyo para dito, sabi ni Kyle. Don't worry about it. It's something I should do anyway, sabi ni Tyr bago tumingin sa jade bracelet sa pulso ni Sandra. Lola Sandra, I like this jade bracelet a lot. Pwede ba? Tanong niya. No way, sabi ni Sandra bago walang kamalay-malay na humakbang paatras at maingat na tumingin kay Tyr. Samantala, mahigpit niyang hinawakan ang jade bracelet sa kamay niya. Siya ay tila napaka-defensive sa kanyang pag-aari. Ilang taon na ang nakalilipas, kailangan niyang magsikap na kunin ang pulseres na ito kay Christine. Sa lahat ng mga taon na ito, itinuring niya ito tulad ng kanyang mahalagang kayamanan. Hindi pa niya ito hinubad. Bakit niya ito ibibigay sa iba? Nang makita ni Tyr na ayaw ibigay sa kanya ni Sandra, hindi niya namamalayan na kumunat ang noo niya. Samantala, nagmamadaling hinawakan ni Kyle ang kamay ng kanyang ina at hinaila ang bracelet mula sa kanya bago ito inilagay sa mga kamay ni Tyr. Kyle Cole, ikaw. Galit na nagsimulang magsalita si Sandra, ngunit mabilis siyang nilingan ni Kyle. Tinusubukan niyang sabihin sa kanya na si Tyr ay isang mayaman ngunit walang isip. Kung nagawa nilang pasayahin siya ngayon, magiging madali nang humiram ng mas maraming pera sa kanya sa hinaharap. Nahuli agad ni Sandra ang pahiwatig ni Kyle. Kahit masakit sa kanya na gawin iyon, pinilit niyang ngumiti at sinabing, dahil gusto mo ang pulseres na ito, ibibigay ko ito sa iyo. Salamat po, Lola Sandra. Uuwi na po ako, nakangiting sabi ni Tyr habang nililigpit ang bracelet. Sige, have a safe trip pa uwi. Keep in touch. Umiti silang tatlo at kumaway kay Tyr para magpaalam habang si Tyr ay natatawa sa sarili. Pagkatapos magpaalam, tumalikod si Tyr at bumalik sa kanyang sasakyan. Ngayong nakuha na ni Kyle ang $2 milyong na gusto niya, wala na siyang pakialam sa paghiram ng sasakyang ito. Pagkatapos nun, nag-drive na si Tyr pabalik ng villa. Kabanata 204. Karma para sa masasamang tao. Ano, sabi ni Winifred Zia. She was completely stunned. Are you crazy? Binigyan mo ba talaga sila ng $2 milyong? Yeah. What's the issue? We're relatives and should help each other when we can, nakangiting sabi ni Tyr Summers at tumango. Sino ka? Hindi mo dapat hayaang malaman ito ni na mama at lolo. Kung hindi, papatayin ka nila. Tyr Summers, kahit mayaman ka, hindi mo dapat ginagastos ang pera mo ng ganito. Don't deserve your kindness, especially Kyle Cole. He is a 40-year-old baby. Sabi ni Winifred. Nang makita ni Tyr kung gaano kagalit si Winifred, nakita niyang kaibig-ibig ito at gusto niya itong yakapin at halikan. Pagkatapos noon ay kinuha ni Tyr ang bracelet at inilagay sa kamay ni Winifred. Ibigay mo kay Lolo mamaya. Ibalik niya kay Lola. Natigilan si Winifred habang nakatingin kay Tyr. Did you run after that family and gave them $2 million para makuha ang bracelet ni Lola? Don't worry.
Ibabalik ni Kyle ang bawat sentimo ng $2 milyong na binigay ko sa kanya, nakangiting sabi ni Tyr. Let's stop talking about this. We should go inside and spend time with Lolo and the rest. Darating sina Stephen Cole at Matthew Collins mamayang gabi. Sa labas tayo kakain, dagdag ni Tyr. Tyr, anong nilalaro mo? Tanong ni Winifred. I'm not playing at anything. Kyle is responsible for his own actions. Just wait for a good show, sagot ni Tyr at tumawa. Sa pagkakataong iyon, hindi pa rin makapaniwala si Kyle habang tinitingnan ang figure ng $2 milyong sa kanyang telepono. Sa tabi niya, si Sandra Lewis at Philip Cole ay tila parehong tuwang-tuwa. Hindi sila makapaniwala na walang isip si Tyr para bigyan sila ng $2 milyong. Kyle, we two are wealthy people now. This money, sabi ni Philip. Dad, Mom, go home. I'm going to use this money for investment right now, tuwang-tuwang sabi ni Kyle. Kyle, ano ang puhunan mo? Kailangan mo ba talaga ng $2 milyong? Nag-aalalang tanong ni Philip. Nangangako ako na aabutin lang ako ng ilang araw para makakuha ng 10 beses ang kita sa $2 milyong na ito. Sa oras na iyon, maninirahan ka sa isang villa, sabi ni Kyle. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang bumili ng tiket para pauwiin ang kanyang mga magulang. Samantala, pumunta siya sa pinakamalaking underground casino sa Con City. Bumalik sa villa, si Helen Cole at ang kanyang pamilya ay hindi naapektuhan ng emosyon sa nangyari. Sa halip, lahat sila ay nakakaramdam ng relax pagkatapos nilang ailapag ang kanilang mga card sa mesa at putulin ang lahat ng relasyon sa walang awang pamilya. Pagkatapos ng tanghalian, ginugol ni Helen at ng kanyang pamilya ang natitirang bahagi ng hapon sa villa. Kinagabihan, dumating sina Matthew at Stephen. Sama-samang naghapunan ng buong pamilya. Nang matapos ang lahat ay medyo lampas na ng 10:00. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang phone ni Tyr. Naglakad siya papunta sa open-air garden sa labas ng villa para sagutin ang tawag. Kumusta na? Tanong ni Tyr. Kuya Tyr, mahigit $2 milyong ang natalo ni Kyle Cole ngayong hapon sa isa sa aking mga kasino. Pinahiram ko siya ng dagdag na $200,000 gaya ng itinuro mo. Ano ang susunod kong gagawin? Sabi ni Noah Lee. Umalaklak si Tyr. Sa katunayan, ang mga lumang gawi ay namamatay ng husto. Ang mga taong tulad ni Kyle ay kailangang maturuan ng hindi malilimutang leksyon. Kapag nawala niya ang $200,000, ikulong mo siya. Ipahanap mo si Donald Lewis ng trabaho para mabayaran ang utang niya, sabi ni Tyr pagkatapos mag-isip sandali. 200,000, ulalas ni Noah. Hayaan mo siyang magtrabaho doon ng 3 taon. Kumuha ng 2 tao na magbabantay sa kanya. Kung tumanggi siyang magtrabaho, bugbugin siya. Kung magtatangka siyang tumakas, patayin siya, nag-iisip na sabi ni Tyr sabay baba sa isang kamay. Hindi napigilan ni Noah na huminga ng malalim. Kung minsan, ang mga pahirap na pamamaraan ni Tyr ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa pagkakaroon ng nakilalang hindi mabilang na mga individual, maagang nakita ni Tyr ang personalidad ni Kyle. Anong uri ng pamumuhunan ang kayang gawin ng mga tulad niya? Kahit nabigyan si Kyle ng $20 milyong, mawawala lahat sa kanya sa loob ng isang araw. Kaya naman, gusto ni Kyle ang pera ng walang ibang dahilan kundi ang magsugal. Sa tuwing lumalabas sa kanyang isipan ang imahe ng lola ni Winifred na si Christine, nakaluhod sa harap ng bahay ni Sandra para humingi ng bigas, labis na hindi komportable si Tyr. Sobrang nagustuhan ni Tyr si Christine. Kahit na ang insidente ay naganap ilang dekada na ang nakalipas, nais niyang itaguyod ang hustisya para sa kanyang kapakanan. Si Tyr ay hindi kailanman isang mabait na tao sa simula. Kaya naman, ginawa niya ito dahil gusto niyang ipaghiganti si Christine sa ginawa ng pamilya ni Kyle sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, si Kyle ay isang 40 anyos na lalaki na walang narating sa buhay kundi tinatimad lang, sumugal, at nakipag-usap sa mga putotot. Ang pagpapahirap kay Kyle sa hirap sa trabaho ay marahil isang paraan ng pagtulong sa kanya. Ang mga taong tulad ni Kyle ay walang karanasan sa pagharap sa mga paakit ng lipunan. Matapos maging abala sa halos buong araw, ang lahat ay nakaramdam ng pagod pagdating ng gabi. Ito ang unang gabing tumuloy sila sa villa. Noon, nakatulog na si Blair Zia sa kanyang kama sa isang marangyang kwarto. Nakatayo si Winifred Zia malapit sa bintana malapit sa balcony habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa gabi mula sa baywang ng bundok.
Mula sa posisyong ito, natatanaw niya ang higit sa kalahati ng lungsod ng Con City. Ang lahat ay tila halos tulad ng tanawin na nakita mula sa isang palasyo sa isang fairy tale. Medyo na-zone out si Winifred. Sa katunayan, matagal siyang nakatayo sa harap ng bintana na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Walang sino man ang lubos na makaisip kung ano ang iniisip niya. Marahil, siya ay nananaghoy sa isang bagay. Half a year ago, biro siya ng pamilya Zia. Bilang isang babae, kailangan niyang tahimik na gampanan ang mabigat na responsibilidad na pangalagaan ang kanyang pamilya habang tinutokso at binabato ng malamig na mga tingin. Noon, tiningnan ni Winifred ang buong mundo sa pamamagitan ng mga kulay abong lente. Sino ang mag-aakala na ang kanyang buhay ay magbabago ng husto sa loob ng kalahating taon? Ngayon, mayroon na siyang masayang pamilya, isang kaibig-ibig at masunuring anak na babae, at isang asawang nagmamahal sa kanya. Kasabay nito, nagmaneho siya ng isang marangyang kotse at tumira sa isang villa. Bukod dito, siya rin ang presidente ng Autumn Field Group. Parang bumaliktad ang buhay ni Winifred sa nakalipas na kalahating taon. Nakamit niya ang mga bagay na hindi kailanman makakamit ng karamihan sa kanilang buhay. Parang panaginip ang lahat. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Tir matapos tahimik na naglakad papunta kay Winifred mula sa likuran. Umikot siya sabay yakap sa bewang niya. Nothing. This all just feels like a dream, sabi niya at ngumiti kay Tir. It's not a dream. I told you I would take you and your daughter on the ride of your lives to see the beauties of this world. This is just the beginning, sabi ni Tir. Sumili ang masayang ngiti sa mukha ni Winifred. Nakatayo silang dalawa sa harap ng bintana at nanatiling tahimik sa ganoong paraan ng mahabang panahon. Pakiramdam nila ay nasa kanilang unang petsa ng kanilang unang pag-ibig at ito ay nadama na kahangahangang kapanapanabik. Kabanata 205. Nakipagpustahan. Kumusta ang pagpaparehistro ng iyong in-house na research and development brand? Tinanong ni Tir Sommer si Winifred Zia tungkol sa kumpanya niya pagkaraan ng ilang sandali. Ang logo ng tatak at mga dokumento sa pagpaparehistro ng kumpanya ay handa na. Ngunit ang aming kupunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ay nagpasya na dapat kaming tumuon sa online na pamamahagi para sa paparating na pagpaparehistro ng tatak, sabi ni Winifred. Online na pamamahagi? Tanong ni Tir. Ito ay isang paraan ng pag-promote ng aming tatak sa pamamagitan ng bagong media. Sa binuo na estado ng internet, ang mga tradisyonal na industriya ay lubhang naapektuhan. Ang industriya ng fashion ay higit na naapektuhan sa bagay na ito. Kaya, kung gusto nating gawing tanyag ang tatak ng Autumn Field Group sa loob ng maikling panahon, dapat nating gawin ito sa pamamagitan ng kasalukuyang pinakasikat na channel ng bagong media. Pagdating ng panahon, irerehistro natin ang ating brand online at bubuo ng natatanging webpage ng ating brand advertising upang ang ating tatak ay makapasok sa merkado ng bagong media sa internet, nasa sabik na paliwanag N. Ay Winifred. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Tir ang operation model, naniniwala siyang magagawa ni Winifred na matupad ang kanyang pangarap. Gayunpaman, biglang nagbago ang tono ni Winifred. But whatever I just said is a predicted trajectory. In reality, it's not easy to carry out all of this, she said. May kinakaharap ka bang balakid? Nagmamadaling tanong ni Tir. Paano ko ito ilalagay? Ang Autumn Field Group ay hindi pa nakikipagtulungan sa anumang channel mula sa bagong media. Bukod dito, batay sa aming pananaliksik, kung gusto naming makaakit ng trapiko sa pamamagitan ng bagong media, kakailanganin namin ng malaking halaga ng pamumuhunan, paliwanag ni Winifred. Ang anumang problema na maaaring malutas sa pera ay hindi isang problema, sabi ni Tir. Sanay na si Winifred sa kahangahangang ugali ni Tir dahil sa yaman nito. Kaya naman, tumawa lang siya bilang tugon. Ang pera ay bahagi lamang ng solusyon. Higit sa lahat, kailangan natin ng mga koneksyon sa mga bagong channel ng media, paliwanag ni Winifred. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tir. Maraming bagong media channel ang may kakayahang magmanipula ng data para gumawa ng mga peking fan following. Ang mga channel na tulad nito ay katumbas ng landmine. Kung mamumuhunan tayo sa mga ganoong channel, mawawala sa atin ang lahat. Sa mga araw na ito, ang mga bagong media channel na tulad nito ay umiiral kahit saan. Ito ang pinakamalaking problema na kasalukuyang kinakaharap ng Autumn Field Group kapag sinusubukang lumikha ng isang online na tatak, sabi ni Winifred. Sa wakas ay naintindihan na ni Tir ang ibig sabihin ni Winifred.
Ang kailangan mo ngayon ay isang Pathfinder, iyon ba? Ang isang mahusay na Pathfinder ay magagawang makilala ang mga landmine at idirekta ang iyong mga pondo sa tamang channel, sabi ni Tyr. Tama iyan. Ngunit halos wala kaming alam tungkol sa bagong merkado ng media. Sa loob ng maikling panahon, imposible para sa amin na makahanap ng angkop na Pathfinder, sabi ni Winifred. Ipinatong ni Tyr ang kanyang baba sa isang kamay at nag-isip. Hindi nagtagal, nagsimula siyang ngumiti ng mahina. Winifred, I am able to find you a Pathfinder, sabi niya. Hindi makapaniwalang tumingin si Winifred kay Tyr. Gusto man niyang tumawa, nag-aalala siya na baka hindi matutuwa si Tyr kung gagawin niya iyon. Kung hindi pa nalaman ni Tyr kung ano ang ibig sabihin ng bagong media, paano siya makakahanap ng angkop na Pathfinder para sa Autumn Field Group? Nangako ba si Tyr na hindi niya matutupad? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nagkunwaring masama ang loob ni Tyr. Maniwala ka man o hindi. Ang taong ito ay hindi lamang magagawang maging Pathfinder mo, ngunit maaari rin niyang kunin ang rebranding at promosyon ng tatak ng Autumn Field Group sa bagong merkado ng media, dagdag ni Tyr. May mas malaking pangako ngayon si Tyr. Tila puno ng pagdududa si Winifred. Winifred, bakit hindi tayo tumaya? Umiti ng nakakaloko si Tyr. Anong taya? Natigilan si Winifred. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, hihilingin ko sa Pathfinder na ito na pumunta sa iyong opisina bukas. Kung nasiyahan ka sa kung ano ang maaari niyang gawin. You will have to address me as your husband. Sabi ni Tyr. Ano? Namula agad ang mukha ni Winifred. Masyado nang malayo si Tyr ngayon. Mukhang nag-enjoy si Tyr na panoorin si Winifred na namumula. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang mga kamay sa dingding sa likod ni Winifred tulad ng gagawin ng isang dominanteng CEO sa isang drama series. Papalapit ng papalapit ang mukha niya kay Winifred. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Winifred ay lalabas na ang puso niya sa dibdib. Address you as my husband. You. Wala pa nga ako sa kausap mo, nauutal na sabi ni Winifred. Ahaha. Ibig sabihin pumayag ka sa postahan. Tumawa ng malakas si Tyr. Tyr Summers, niloko mo ako. Sino ka? Nagtatampo na sabi ni Winifred. Kinaumagahan, maagang dumating si Winifred sa opisina, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Ngayon na ang tatak ng Autumn Field Group ay malapit ng maitatag, ito ay isang napakahalagang panahon. Kailangan nilang manalo sa laban na ito anuman ang mangyari. Alas 9 ng umaga, tumawag si Winifred para sa isang pulong kasama ang bagong tatag na departamento ng operasyon. Ang buong pagpupulong ay medyo nakapanlulumo dahil karamihan sa mga empleyado ng departamento ng pagpapatakbo ay sinubukan ng kanilang makakaya na makipag-ugnayan sa mga channel sa kanilang pipeline. Gayunpaman, wala sa kanila ang umabot sa mga pamantayan ng Autumn Field Group. Pagkatapos ng lahat, ang Autumn Field Group ay lumaki ng napakabilis noon. Ngayon na sila ay nagtatag ng kanilang sariling tatak, ito ay isang malaking deal. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung may mga panganib na kasangkot sa mga channel na nakipag-ugnayan sa mga empleyadong ito. Matapos maingat na suriin ang impormasyon ng mga potensyal na kasosyo, lumingon si Winifred upang tingnan ang mga empleyado sa magkabilang panig ng mesa. Nagagawa mo bang makilala ang tunay at peking mga istatistika mula sa mga potensyal na kasosyong ito sa bagong media? At saka, maaari pa ba tayong makipag-ayos sa mga presyo ng mga promotional channel na ito? Napahiling ang lahat ng empleyado ng Operations Department. Chief Zia, ang mga landmine ay nasa lahat ng dako sa mga bagong media promotional channel, sabi ni Alicia Landan. Siya ang manager ng Operations Department. Kahit na magsagawa kami ng isang holistic na pagsusuri, hindi namin magagawang suriin ang lahat. Ang mga channel na pang-promosyon tulad nito ay may mataas na panganib sa simula. Ang paggamit ng mga channel na tulad nito upang maakit ang trapiko ay nagkakahalaga ng mas mataas na halaga kaysa sa anumang iba pang industriya. Sa makatuwid, bago mo opisyal na ilunsad ang plano. Nais kong sabihin na walang babalik sa sandaling gawin natin ang unang hakbang at ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa hindi maibabalik na mga pinsala, dagdag niya. Nasa early 30s si Alicia. Siya ay isang bagong eksperto sa media na kinuha ni Winifred na may malaking pera upang kunin ang bagong promosyon sa media kapag naitatag na ang Online Operations Department. Hindi lamang siya ngayon ang namamahala sa mga bagong operasyon ng media ng Autumn Field Group, ngunit responsable din siya para sa online na brand at homepage ng Autumn Field.
Nagtiwala si Winifred sa kanyang mga kakayahan at sa kanyang pagkatao. Sa sandaling ito, tumpak ang anumang sinabi ni Alicia. Bahagyang nakakunot ang noo ni Winifred habang pinaglaruan ang panulat sa kamay. Para siyang nasa dilema. Tama si Alicia. Ang pagtatatag ng isang online na tatak sa pamamagitan ng mga bagong media na pampromosyon na channel ay hindi naiiba sa paggawa ng isang malaking taya. Kung nanalo sila sa taya, ang tatak ng Autumn Field ay magiging isang malaking hit sa internet at maaari pa itong maging isa sa mga pinakamalaking manlalaro sa merkado. Kung natalo sila sa taya, maaaring mapunta ang Autumn Field sa isang mapang wasak na estado. Dear Summers, di ba sabi mo dadalan mo ako ng Pathfinder? Malapit na mag-alas 10. Bakit hindi pa nagpapakita itong taong ito? Alam kong nambobola ka. Wala ka talagang alam na Pathfinder. Napaisip si Winifred sa sarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, may biglang pumasok sa meeting room. Pumasok ang isang mukhang magalang na lalaki na nasa edad 40, nakasuot ng salamin. Sino ka? Naguguluhang tanong ni Winifred habang nakatingin sa lalaki. May malabong ngiti sa labi, diretso siyang naglakad papunta kay Winifred. Hello, Miss Zia. Pinapanta ako dito ni Kuya Tyr. Ako si Henry. Henry Walker. Ikaw si Henry Walker. Bago pa man natapos ni Henry ang kanyang pangungusap, marami sa mga tao sa meeting room ang nagulat sa gulat. Kabanata 206. May pinadala talaga siya. Ang unang sumigaw ay si Alicia Landon. Sa puntong ito, wala nang natitirang salita para ilarawan ang pagkabigla na naramdaman ni Alicia. Sa ganda ng mukha niya, dilat ang mga mata ni Alicia at nalaglag ang panga. Sa totoo lang, sa sobrang tuwa niya ay medyo nanginginig ang katawan niya. Si Alicia ay parang isang fan na ngayon lang nakilala ang kanyang paboritong idolo na iniisip niya araw-araw. Hello Mr. Walker, my name is Alicia Landon. I'm the head of the operations department in the Autumn Field Group. It's a pleasure to meet you. You're my super idol, sabi ni Alicia. Nakangiting tumango si Henry Walker kay Alicia Landon habang hindi umaalis kay Winifred Zia ang mga mata nito. Ang ibang miyembro ng operations department sa tabi niya ay parang excited na parang may nakikilalang celebrity. Henry Walker, wika ni Winifred. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang ito, ngunit sa ngayon, hindi niya maalala kung saan niya ito narinig noon. Walker. Henry Walker. Kulat na bulalas ni Winifred makalipas ang 3 segundo. Itong Henry Walker. Ang hari ng bagong media sa Con City. Nakaramdam ng kirot si Winifred sa kanyang anit. Anong uri ng mga taktika ang ginamit ni Tyr Summers para ipadala sa kanya ang hari ng bagong media? Sa halip na isang kaaya-ayang sorpresa, ito ay parang isang pagkabigla kay Winifred. Mr. Walker. Mr. Henry Walker, ikaw ba talaga? Kinabahan si Winifred na nauutil. Hindi sa mahiyain si Winifred, ngunit ang hari ng bagong media sa Con City ay talagang lumapit sa kanya. Kahit sino sa kanyang lugar ay nasa sabik din. Tulad ng iniutos ni Brother Tyr. Mula ngayon, ang lahat ng mga aktibidad na pangpromosyon ng online na brand na itinatag ng Autumn Field Group. Gayon din sa mga bagong channel ng media ay magiging sa ilalim ng tanging responsibilidad ng Walker Technology. Bukod kay Winifred, puro dilat ang mata ni Alicia at ng iba pa. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kung ang online na promosyon ng brand ng Autumn Field Group ay hahawakan ng Walker Technology, ang lahat ng mahihirap na sitwasyon na kinakaharap ng Autumn Field ay malulutas kaagad. Higit pa rito, ang plano ng Autumn Field na ilunsad ang kanilang bagong brand online ay magiging isang mahusay na tagumpay din. Nahirapan pa rin si Winifred na tanggapin ang katotohanan ito. Bagamat alam ni Winifred na kaya ni Tyr Summers, hindi niya alam na magagawa niya ito ng ganito. Para bang ang lahat ng mga malalaking shot sa Con City na ito ay kailangang pasayahin at sipsipin ang Tyr. Maaari niyang kunin ang mga ito na pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Tyr Summers, ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Kumalabog ang puso ni Winifred. Matagal bago siya nakabawi sa pagkagulat. Mr. Walker, natutuwa akong matulungan mo ang Autumn Field. Huwag magatubiling ipaalam sa amin kung ano ang iyong inaasahan tungkol sa kabayaran at iba pang mga tuntunin. Gagawin ng Autumn Field ang lahat para matugunan ang iyong mga pangangailangan, Mr. Walker. Seryosong tumingin si Winifred kay Henry at sinabing. Si Henry, gayon pa man, ay tame time na umiling. Isang karangalan para sa akin, Henry Walker, at Walker Technology na maging serbisyo kay Miss Zia.
Paano ako hihingi ng reward kay Miss Zie? Ang Walker Technology ay mag-package at mag-promote ng iyong brand ng walang bayad, at umaasa lang ako na papayagan tayo ni Miss Zia, sabi ni Henry. Ito, natigilan si Winifred Zia. Naramdaman ni Alicia at ng iba na namamanhid ang kanilang mga anit. Libreng serbisyo. Joke ba ito? Di ba nag-iisip si Henry? Ang bagong media ay tungkol sa pag-maximize ng kita. Bilang hari ng bagong media sa Con City, kilala si Henry sa industriya ng Southern Celestial Empire. Siya ay walang alinlangan na isang maladyos na figure ng bagong media sa Timog. Kahit na ang Walker Technology ay hindi kasama, ang pagkuha kay Henry upang bumuo ng isang diskarte ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Ngayon, talagang sinabi niya na gusto niyang makipagtulungan sa Walker Technology upang magbigay sa Autumn Field ng libreng packaging at promosyon. Kahit sino ay masusumpungan ito na hindi ka panipaniwala. Mr. Walker, ikaw. Nabigla pa rin si Winfred. Miss Zie, it's decided then. I'm sure we'll have a great time working together, nakangiting sabi ni Henry. Kung tutusin, mas nababalisa pa si Henry kaysa kay Winifred dahil alam na alam niya kung anong karangalan ang mapalapit kay Tyr at magtrabaho para sa kanya. Isa itong pagkakataon na hindi kayang ipaglaban ng marami sa pinakamaimpluwensyang tao sa mundo kahit na gusto nila. Bagamat labis na nabigla si Winifred, kalaunan ay naalala niya kung paano tinatrato ng mga taong tulad ni Drake Tucker at Zachary Smith si Tyr. Tinanggap ni Winifred Zia ang katotohanan sa kabila ng pagkagulat nito. Pagkatapos ay tinanong ni Henry si Winifred para sa kasalukuyang pagpili ng Autumn Field Group ng mga bagong channel ng media. Agad na naglagay ng list channel si Winifred at iniabot kay Henry. Mabilis, sinimulan ni Henry na i-flip ang impormasyong nauugnay sa mga channel na ito at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ng Autumn Field Group sa kabuuang 23 potensyal na kasosyo, 16 sa mga ito ay hindi kasama ni Henry. Kawakas, ibinalik ni Henry kay Winifred ang mga dokumento ng 7 natitirang potensyal na kasosyo. Miss Zia, huwag mag-atubiling bayaran itong 7 potensyal na partner para i-promote ang bagong brand. Kabilang sa mga ito, minarkahan ko ang 3 na maaari mong pagtutulungan sa isang malaking sukat. Para sa natitirang 16, iminumungkahi kung sumuko ka ng buo, sabi ni Henry. Natigilan si Winifred Zia. Natahimik si Alicia at ang iba pang nakapaligid sa kanya. Sa 23 potensyal na kasosyo, 2 sa kanila ay mga problemadong kumpanya na may peking online na trapiko. Lahat ng tao dito ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kung hindi sila pinili ni Henry, gaano kalaki ang pagkawala ng Autumn Field Group kapag namuhunan sila sa mga potensyal na partner na ito? Maaaring napahamak pa ang buong Autumn Field Group dahil sa naturang pamumuhunan. Salamat, Mr. Walker. Kung hindi dahil sa iyo, baka nagkaroon ng malaking problema ang Autumn Field Group, pasasalamat ni Winifred habang tinatanggap ang mga dokumentong iyon. You're welcome, Miss Zia. Ito lang ang tamang gawin. Well then, Walker Technology and I will do our best to run and package your new brand. I'm sure that, soon, Autumn Field's brand will be na gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito sa pamamagitan ng mga bagong media channel, sabi ni Henry. Salamat, tuwang-tuwang sabi ni Winifred. Kung may pagkakataon, sana ay mabanggit ni Miss Zia ang ilang magagandang bagay tungkol sa akin kay Kuya Tyr, dagdag ni Henry. Taglit na nagulat si Winifred Zia bago siya nagmamadaling tumango. Ang dahilan kung bakit tinulungan ng hari ng bagong media, si Henry Walker, si Winifred ay hindi dahil iginagalang niya siya. Sa halip, ito ay dahil sa Tyr Summers. Kinagabihan, halos kasabay noong nakaraang gabi, nakatulog si Blair Zia habang magkatabi sina Tyr at Winifred. Medyo awkward ang atmosphere habang tahimik silang dalawa na nakatingin sa labas ng bintana sa buwan. Parang may gustong sabihin ang dalawa. Sa huli, si Tyr ang unang nabasag ng yelo. Tumingin siya kay Winifred ng malalim na may bakas ng ngiti sa labi. Biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Winifred nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. Ano sa tingin mo ang Pathfinder na ipinakilala ko sa iyo ngayon? Tanong ni Tyr. Lalong kinabahan si Winifred Zia. Hindi ba halata ang sagot? Si Henry ay ang hari ng bagong media sa Con City. Kahit na sa una ay gustong sabihin ni Winifred na hindi siya kontento, makikita na ni Tyr ang lahat ng ito sa ngayon. Pinapasok niya si Henry para walang paraan na mabaluktot ni Winifred ang katotohanan.
Hindi ko akalain na makukuha mo si Henry Walker, sabi ni Winifred. Umisi si Tear. Are you satisfied? Walang malay na tumango si Winifred. Bakit ako hindi? Siya ang hari ng bagong media sa Con City. Sa pagkakataong iyon ay biglang naging masama ang ngisi sa mukha ni Tear. So, Winifred Zia, ano pang hinihintay mo? Pilasan mo at sabihin mo na, sabi ni Tear. Kabanata 207, Southern Sophistication. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Winifred Zia nang mamula ang mukha nito. Ito ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Anong gusto mong sabihin ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Winifred habang sinusubukang bawiin ang mga sinabi niya. Ngunit hindi alam ni Winifred, si Tear Summers ay hindi isang taong tatanggap ng ganoong pag-uugali at ang kanyang pinakamamahal na asawa ay hindi exception. Idiniin ni Tear si Winifred sa dingding gaya ng ginawa niya noong nakaraang gabi at tumingin sa kanya ng nakangiti. We had a deal yesterday. Are you not going to see it through? Namula si Winifred. Parang lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. She uttered. Oo, ikaw. Say the word, husband, sabi ni Tear. Si Winifred ay sobrang reserved at sobrang nahihiya at nahihiya siyang sabihin iyon. Walang tigil si Tear. Pilasan mo. Asawa. Napangiti si Winifred. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Winifred ang makapangyarihan at kahangahangang ugali ni Tear. Lubusan siyang sumuko. Ang sabi niya ay asawa na kasing lambot ng tunog ng paglipad ng lamok. Pagkatapos noon ay nahihiyang tinakpan ni Winifred ang kanyang mukha at hinihiling na sana ay makapagtago siya sa isang butas noon. Tuwang-tuwa si Tear. Parang natunaw ng kaunti ang puso niya. You were too soft. I couldn't hear you. Why don't you say it again? Nagtatampo ang mukha ni Winifred habang sinuntok ang dibdib ni Tear. Tear Summers, ano ang ginagawa mo? Huwag lumampas sa linya, sabi niya. Hinawakan ni Tear ang dibdib niya na may lungkot sa mukha. Nagulat si Winifred. Tear, ikaw. Okay ka lang ba? Nasaktan ba kita? Tanong niya. Hehe. Umalaklak si Tear bago niyakap si Winifred ng mahigpit. Tumenyas siya na halikan siya. Simula ngayon, tatawagin mo na ako bilang asawa mo, okay? Tanong ni Tear. Napapag-goosebumps noon si Tear kapag nakita niya si Juan Yates, ang kanyang mabuting kaibigan, at ang kanyang kasintahan na magiliw sa isa't isa sa publiko. May mga pagkakataon pang ang nabugbog si Juan dahil sa ginawa nito sa harap ni Tear. Noon, talagang kinasusuklaman ni Tear ang ideya ng pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Pero ngayon, biglang nakarelate si Tear sa nararamdaman ni Juan. Nakonsensya na siya sa ginawa niyang pambubugbog kay Juan noong mga nakaraang taon. Nagpanik si Winifred. You dream on? Sabi niya. It's not going to be a dream. You must do it. If ever na marinig kong tinatawag mo ako sa pangalan ko, instead of as your husband, I'm going to whip your ass regards where we are, sabi ni Tear. Don't you dare, pakli ni Winifred. Hehe. Just wait and see if I dare, sabi ni Tear bago palihim na inilahad ang kamay kay Winifred. Dad, Mom, anong ginagawa mo? Inaantok na tanong ni Blair Zia. Ang kanyang boses ay parang ethereal at kaaya-aya, ngunit para kay Tear, ito ay parang demonyong chant. Blair, you little witch. Dati ang bait mo. Bakit ngayon ka pa naging clueless? Tanong ni Tear. Sumugod si Winifred para kunin si Blair. Sa kabilang banda, nakatayo pa rin sa bintana si Tear habang nakatingin sa buwan sa labas ng bintana. Blair is almost 6. It's time for her to sleep on her own, sabi ni Tear. Sa mga susunod na araw, opisyal na inirehistro ng Autumn Field Group ang eksklusibong tatak nito. Dahil ito ang kanilang unang brand, ginamit ang pangalang Autumn Field. Ang logo ay isinama ang disenyo ng Autumn Field ni Winifred na kinakatawan ng isang 4 na dahon na clover na nagiging maliwanag na berde mula dilaw. Ang buong logo ay tila napaka-epekto. Kasabay nito, opisyal ding inilunsad ang website ng flagship store ng Autumn Field Group. Samantala, 12 dosenang mga bagong produkto mula sa Departamento ng Disenyo ang nakalista para sa pagbebenta sa punong barko. Si Henry Walker ay nasa buong kontrol din ng mga operasyong pampromosyon sa pamamagitan ng mga bagong channel ng media. Sa tulong ng hari ng bagong media ng Con City, hindi na kailangang mag-alala si Winifred tungkol sa mga aktibidad sa pagpapatakbo at pampromosyon.
Ngayon, kailangan lamang ng kumpanya na tumuon sa kanilang disenyo ng tatak at gawin ang pinakamahusay at pinakauso na mga damit. Sa loob ng kalahating buwan, natikman ng Autumn Field Group ang mga reward mula sa mga bagong promosyon sa media. Matapos ay promote ni Henry ang flagship store sa pamamagitan ng mga bagong media channel. Ang dami ng benta sa loob ng kalahating buwan ay halos umabot sa kabuoang benta ng ikalawang kalahati ng taon. Bagamat kailangan ng malaking halaga ng kapital sa pamumuhunan para sa mga aktibidad na pampromosyon, ang mga pagbabalik ay hindi normal na makabuluhan. I-review ni Winifred ang mga buod ng bawat departamento sa kanyang opisina sa umaga. Agad namang binuksan ni Henry ang pinto at pumasok. Agad na tumayo si Winifred at binati siya ng masigla, "Mr. Walker, nandito ka na. Halika at maupo ka." Hawak ni Henry ang isang stack ng mga dokumento sa kanyang mga kamay at kitang-kita sa mukha niya ang pananabik. "Miss Zie, I have good news." "No, good news?" ani Henry. Natigilan si Winifred. "Mr. Walker, ano ito?" tanong niya. Humigop ng tubig si Henry bago nilapag ang isang stack ng mga dokumento sa mesa ni Winifred. "Miss Zia, narinig mo na ba ang Southern Sophistication?" tanong niya. "Southern Sophistication," sabi ni Winifred bago siya tumahimik ng 2 segundo. "I have heard about it," sabi niya at mabilis na tumango. Ang Southern Sophistication ay ang pinakamalaking bagong platform ng media sa Timog at ito ay nakatuon sa pagtataguyod ng mga tatak ng fashion, paliwanag ni Henry. "Ito ay kasing kilala ng Northern Grey sa Hilaga," sabi ni Winifred. "Eksakto. Ang Southern Sophistication ay may nakakagulat na dami ng trapiko sa platform nito. Bukod dito, ito ay kung saan ang karamihan sa mga online na label ng fashion ay nagtitipon sa Timog." Hindi pa nagtagal, inanunsyo nila na isang serye ng mga nangungunang lugar ng rekomendasyon ang gagawing available. Sa katunayan, nagbigay sila ng ganoong lugar sa lalawigan ng Riverdale kung makukuha ng bagong brand ng Autumn Field ang inirerekomendang slot na ito. "Maaakit namin ang maraming customer sa maikling panahon kung mapapanatili ng Autumn ang kalidad at estilo nito bilang isang kilalang tatak sa Southern Celestial Empire sa loob ng 3 buwan," sabi ni Henry. Sa sandaling ipaliwanag ni Henry ang lahat, natuwa si Winifred. "Mr. Walker, magkano ang halaga ng inirerekomendang lugar? Sa tingin mo ba may secure natin ito?" tanong ni Winifred. Ang isang inirerekomendang lugar mula sa Southern Sophistication sa sandaling ito ay tiyak na isang malaking pagkakataon na hindi dapat palampasin ng isang bagong brand tulad ng Autumn Field. Naunawaan ni Winifred na kung makukuha niya ang pagkakataong ito, ang Autumn Field ay makakamit ang mahusay na tagumpay. Ang kasalukuyang presyo para sa inirerekomendang lugar na ito ay $20 milyong at ang panahon ng promosyon ay 1 buwan, sabi ni Henry. 20 milyon. Napabuntong hininga si Winifred. Nagulat si Winifred sa dami ng perang kailangan para mamuhunan sa mga bagong media channel. Gayunpaman, kung may secure nila ang inirerekomendang lugar na ito, tiyak na makakakuha sila ng higit pa sa halaga ng perang kanilang ginastos. Kabanata 208. Nanghiram ng mga bulaklak para ayalay kay Buddha. Ang $20 milyong ay hindi isang maliit na halaga ng pera sa Autumn Field sa kasalukuyang estado nito. Gayunpaman, si Winifred Zia ay isang babaeng may tapang at pananaw. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng pangmatagalang pag-unlad ng kumpanya, hindi siya magtipid sa $20 milyong. "Mr. Walker, handa akong magbayad ng $20 milyong. Kumpiyansa ka ba tungkol dito?" tanong ni Winifred. Tumango si Henry Walker. "Sa puntong ito, malaki ang pagkakataon namin. Dahil may isang available na pwesto ang Riverdale Province, hindi na kailangang makipagkompetensya sa ibang kumpanya sa South para sa iba pang mga slot. Kailangan lang naming bantayan ang isang ito." Gayunpaman, sa Riverdale Province, ang Tacoma ay isang malaking lungsod ng mga tatak ng fashion. Ang mga malalaking kumpanya sa lungsod ay magbabantay din sa lugar na ito ng rekomendasyon. Tumango si Winifred ng may pag-iisip. "Mr. Walker, ano ang nasa isip mo?" "Miss Zia, the purpose of my visit is to discuss my plan with you. At saka, this will only work if you agree to it," aniya at mahinang ngumiti. "Very well, Mr. Walker. Please speak frankly," sabi ni Winifred. Bahagyang tumango si Henry.
Nagagawa ng Southern Sophistication na maging pinakamalaking bagong platform ng media sa buong timog ng Celestial Empire ngayon dahil sa kanilang matapat na rekomendasyon. Sa mga tuntunin ng kalidad at estilo, ang mga tatak na kanilang inirerekomenda ay napatunayan sa merkado at minamahal ng mga customer. Kaya, napakataas ng traffic ng platform na ito, kapag pumipili ng mga tatak na irerekomenda, kailangan din nilang isaalang-alang ang iba pang mga kadahilanan maliban sa pera, paliwanag niya. Parang ano, tumango si Winifred. Halimbawa, ang mga mahahalagang aspeto tulad ng estilo at kalidad, sagot niya. Ang estilo at kalidad ay hindi isang alalahanin sa lahat. Ako ay 100% tiwala sa mga produkto ng aming kumpanya, sabi ni Winifred. But, Miss Zie, the major brands in Tacoma City have what Autumnfield has to, sabi ni Henry Walker at tumango. Yan, medyo natarante si Winifred. Gayunpaman, Miss Zie, Autumnfield Group ay wala pang 6 na buwan, at kahit na kamakailan lamang inilunsad ang tatak nito, nagawa nitong makipagkompetensya sa mga pangunahing tatak sa Tacoma City. Makakakuha ito ng mga brownie point mula sa Southern Sophistication. Ngunit hindi ito sapat, kaya kailangan nating gumamit ng iba pang mga pamamaraan upang masecure ang lugar ng rekomendasyon, paliwanag ni Henry. Natahimik si Winifred ng ilang segundo. Wala siyang masyadong alam tungkol dito. Kaya naman, hindi niya masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Henry nang binanggit niya ang iba pang mga pamamaraan na kailangan. We need to start with you, Miss Zie, sabi ni Henry. Ako, natarante si Winifred. Ang Southern Sophistication ay hindi lamang interesado sa nabanggit ko dati, kundi pati na rin sa mga potensyal at natatanging selling point ng isang brand. Miss Zie, ikaw ang CEO ng Autumnfield Group at isang designer. Ang iyong obra maestra, Autumnfield, ay nagdulot ng lubos isang kaguluhan sa timog kasabay nito, mayroon kang patuloy na pakikipagtulungan sa mataas na uri ng luxury brand ng Italia. Higit pa rito, malapit mong kaibigan si Mr. McHale, isang nangungunang internasyonal na fashion designer. At dumalo ka sa International Fashion Week sa Milan sa kanyang rekomendasyon ang lahat ng karanasang ito ay sapat na upang muling likhain ka bilang isang tanyag na tao, paliwanag ni Henry. Napayuko si Winifred sa kanyang mga paa. Tumingin siya kay Henry Walker na may hindi makapaniwalang hitsura sa kanyang mukha. Reinvent me. Pero wala ako sa entertainment industry. Why don't we find a real celebrity to endorse us? Tanong ni Winifred. Gayunpaman, tumawa si Henry. Miss Zia, na-misunderstood mo ako. Kailangang magkaroon ng celebrity endorsement si Autumnfield pero hindi pa ngayon ang oras. Ang kailangan naming gawin ngayon ay itali ka sa Autumnfield bilang isang brand. Gusto kitang ilarawan bilang isang inspirational, pambihirang, maganda, at mahuhusay na guro ng disenyo. Sa pamamagitan ng iyong katauhan, maaari kaming lumikha ng isang bundling effect sa pagitan mo at ng Autumnfield. Ang tatak mismo kapag matagumpay na naitatag ang iyong katauhan. Ang Southern Sophistication ay magiging mahalaga, magagawa nating talunin ang iba pang mga kakompetensya at angkinan ang lugar ng rekomendasyon ng Southern Sophistication, aniya. Huminga ng malalim si Winifred habang napuno ng kaba ang puso niya. Henry Walker could understand why she was hesitating. Miss Zia, there are uncountable ways to promote a brand these days. Sana hindi ka magdadala ng kahit anong emosyonal na bagahe sa iyo. Tinatawag ko itong trick na humiram ng mga biyaleklak para ayalay kay Buddha. Kung tama ang aking mga hula. Ang mga pangunahing kumpanya ng Tacoma ay maaaring naisip din na gawin ang parehong bagay ay magiging passive moving forward. Ito ay dahil ang Southern Sophistication ay magbibigay ng malapit na pansin. Sa aspetong ito, Buddha, syempre, ito ay isang pananalita lamang. Huminga ng malalim si Winifred at tinitimbang ang mga pagpipilian sa kanyang isipan. Sa huli, ang paglukso ng pananampalataya na tulad nito ay nangangailangan ng maraming lakas ng loob. Sa pagkakataong ito ay may nagtulak sa pinto ng opisina. Pumasok si Tier Summers. Winifred, I think Henry's suggestion is a good one. Hindi ba't lagi mong pangarap na maging top fashion designer sa mundo? Maaangkin mo lang ang ganoong titulo kung magiging kilala ka sa buong mundo. At ngayon, ito ay ang pinakamagandang pagkakataon para gawin mo ang unang hakbang na iyon, sabi ni Tyr. Natigilan si Winifred na tumingin kay Tyr. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay sa kanya ng matinding lakas ng loob. Okay. Well,
I will do as you say, Mr. Walker, sabi ni Winifred at tumango. Great, mabilis na sabi ni Henry at tumango bago niya tinignan si Tyr ng subconsciously. Huwag kang mag-alala, Kuya Tyr. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat, dagdag ni Henry. Umiti ng mahina si Tyr kay Henry. Kung maisa sa katuparan mo ito ng maayos, may utang akong pabor sa iyo. Biglang natuwa si Henry. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng makakuha ng pabor mula kay Tyr at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Walker Technology sa kabuuan. Matapos i-finalize ang lahat, nagsimulang mangolekta si Henry ng impormasyon tungkol kay Winifred. Ang oras ay mahalaga para sa mga bagay na tulad nito. Nang makitang medyo abala pa si Winifred, tumingin si Tyr sa kanya na may ngiti sa labi. Anong meron? Tanong niya. Huminga ng malalim si Winifred bago siya sinagot. It feels like everything is moving too fast. I just find it hard to believe. Dapat masanay ka na sa ganitong bilis dahil sa ngayon, nakaupo ka lang sa eroplano. Maya-maya, uupo ka na sa rocket, sabi ni Tyr at tumawa. Kabanata 209, Pangkat ng Balahibo. Sa mga sumunod na araw, sa pagpapatakbo ni Henry Walker sa palabas, ang imahe ni Winifred Zia ay naging ganap na nakatali sa bagong tatak ng Autumn Field. Gaya ng sinabi ni Henry sa simula, ginamit niya ang mga nakaraang karanasan ni Winifred para lumikha ng isang inspirational, exceptional, beautiful, at talented persona para sa kanya. Ang katauhan na ito ay hindi kathang-isip ngunit sa halip, ito ay batay sa totoong buhay ng mga karanasan ni Winifred. Si Winifred ay ipinakita bilang isang hamak na taga-disenyo na, sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap at mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Nagtagumpay sa mundo ng fashion nang lumahok siya sa isang kompetisyon sa disenyo ng fashion na inorganisa ng isang malaking company sa pakikipagtulungan sa Con City. At the same time, napaboran siya ni Mikhail, isa sa mga nangungunang designer ng Italy, at naging kaibigan niya. Ipinakita rin niya ang kanyang obra maestra na Autumn Field sa International Fashion Week sa Milan. Sa lahat ng ito, itinatag ni Winifred ang Autumn Field Group at tinawag siyang Cheo Goddess at isang inspirational na babae. Sa wakas, ipinakita ang isang video ni Winifred na nagpapaliwanag sa konsepto sa likod ng Autumn Field sa panahon ng kompetisyon sa disenyo ng fashion. Pati na rin ang isa sa Autumn Field na hinaipan at ipinapakita sa isang backdrop ng halamanan. Sa loob lamang ng isang araw, si Winifred ay naging isang malaking hit sa mga bagong media channel. Itinuring ng marami ang mga karanasan ni Winifred bilang isang uri ng alamat at sinasamba pa nila siya na parang isang idolo. Bukod pa riyan, sa kagwapuhan ni Winifred, medyo marami siyang fans. Dahil sa kanyang kasikatan, ang bagong brand ni Winifred, Autumn Field, ay naging pantay na kilala sa mga bagong media channel. Sa lahat ng nangyayaring ito, kalaunan ay napansin ng Southern Sophistication si Winifred at ang kanyang bagong brand. Makalipas ang isang linggo, si Henry ay sumugod sa opisina ni Winifred, puno ng pananabik. Miss Zia, ang aming reinvention tactic ay gumana ng perpekto. Ang Southern Sophistication ay umabot sa amin at sinabi na ikaw at ang iyong bagong tatak, Autumn Field, ay idinagdag sa kanilang listahan ng pagpili, sabi niya. Tuwang-tuwa na tumayo si Winifred. Mr. Walker, ibig sabihin ba nito ay makukuha ng Autumn Field ang lugar ng rekomendasyon? Napailing si Henry Walker. We're still one step away. Now, you can say that Autumn Field has made it to the finals, he said. Yung finals? Tanong ni Winifred. Tama. May 7 grupo ng fashion sa Riverdale Province, bukod sa Autumn Field, na tumitingin sa lugar ng rekomendasyon. Pagkatapos isagawa ang aming diskarte, 6 na dinurog namin sila. Ang Feather Group na lang ang natitirang kakompetensya, at nagkataon na sila ay ang pinakamalaking grupo ng fashion sa Tacoma City, paliwanag ni Henry. Tama, sabi ni Winifred. Bilang isang matatag na kumpanya na halos 20 taon na. Kilala rin sila bilang ang pinakakahanga-hangang fashion label sa industriya ng damit ng Riverdale Province, at malaki ang impluensya nila sa Timog. Ang Feather Group ay orihinal na 100% kumpiyansa sa pagkuha ng rekomendasyon spot. Ngunit hindi nila inaasahan na ang Autumn Field ay lalago ng ganoon kabilis batay sa sinabi sa akin, gagawin nila ang parehong plano tulad ng ginawa namin, sabi ni Henry. Nagsalubong ang kilay ni Winifred. Ito ba ay gagayahin nila tayo sa pamamagitan ng pagpopromote ng kanilang expert designer?
Eksakto. Ngayon, ang Feather Group ay nagrehistro na rin ng isang bagong brand na tinatawag na Summer Snow at sigurado akong itali nila ang kanilang designer sa brand na ito. Pagkatapos ay magtatatag sila ng isang persona para sa designer upang makamit ang nagawa ng Autumn Field. Dahil dito, ang huling hakbang natin ay maaaring maging mahirap. Hindi ba't medyo walang kahihiyan sa kanila na kopyahin ng husto ang diskarte natin? Tanong ni Winifred na nakakunot ang noo. Ang palengke ay parang isang larangan ng digmaan. Ang mahalaga lang ay manalo o matalo. Para sa mga benepisyo, sino ang mag-aalaga sa kung anong mga pamamaraan ang ginagamit? Sagot ni Henry. Ngunit ginawa namin ito ng isang linggo ng mas maaga kaysa sa kanila at nagtagumpay na kami. Hindi pa ba huli ang lahat para magsimula sila ngayon? Tanong ni Winifred. Hindi naman. Ang bagong media market ay tumatakbo sa mas mabilis na bilis kaysa sa tradisyonal na merkado. Isang araw lang ang kailangan para gumana ang isang planong tulad nito mula sa paghahanda hanggang sa pagpapatupad hanggang sa paggawa ng mga resulta. Bukod dito, ang Feather Group ay nakakuha ng access sa mga bagong channel ng media matagal na ang nakalipas. Marami silang mga pakikipagtulungan sa iba't ibang mga bagong channel ng media para sa kanilang mga aktibidad sa publisidad at pampromosyon kasabay nito. Nagtrabaho din sila sa Southern Sophistication kaya. Sigurado akong magiging ang Southern Sophistication willing to give them time to do all these things, kaya nga sabi ko nasa finals na tayo ngayon, Miss Zia. Tumango si Winifred. Huwag mag-alala, Mr. Walker. Sigurado ako na ang aming koponan ay gagawa ng mas mahusay na mga disenyo at mananalo sa labanan na ito, sabi niya. Mayroon kang tamang pag-iisip, Miss Zia, at nakuha mo ang esensya ng sinusubukan kong sabihin. Hindi alintana kung gaano kahusay ang pag-package at pag-promote ng isang produkto, ang produkto mismo ay dapat na may magandang kalidad, sabi ni Henry. Sige, Mr. Walker. I'll have to trouble you for what happens next, sabi ni Winifred. It won't be a problem at all. Ako na ang bahala sa lahat ng online. You will only have to provide me with the necessary information, Miss Zia. Samantala, you'll have to put in more effort in what happens. Offline, sabi ni Henry. Got it. I believe we will be able to win this battle, sabi ni Winifred bago kumpiyansa na nakipagkamay kay Henry. I believe so too, sabi ni Henry bago umalis habang patuloy sa trabaho si Winifred. Ngayon na ang buong proyekto ay dumating sa isang ulo, Winifred ay hindi kayang magpakalma. Ano man ang mga hamon sa hinaharap, kailangan itong harapin ni Winifred ng direkta. Wala nang balikan. Sa sandaling ito, may nagtulak na naman ng pinto. Pumasok ang isang babaeng may kaakit-akit na makeup at makapal na figure. Nang makita siya ni Winifred na papasok ay kumunat ang noo niya. Not bad, Winifred. Your office has a really nice ambience, sabi ng babae. Bakit ka nandito, Hilary White? Tanong ni Winifred. Hindi inaasahan ni Winifred na susulpot si Hilary White sa kanyang opisina ng hindi imbatado. Mula nang kumuha si Hilary ng mga lokal na tawag para salakayin si Winifred at sampalan ni Chris Hill, tuluyan na siyang nawala. Akala ni Winifred ay hindi na niya makikita ang nakakadiri na babaeng ito. Tagulat ni Winifred, muling pumasok si Hilary sa kanyang buhay. Naramdaman ni Winifred na may mali sa hangin. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Winifred. Umalaklak si Hilary. Nandito ako bilang kinatawan ng Feather Group ng Tacoma City para talakayin ang negosyo sa iyo, ang chairman ng Autumn Field. Natural, walang dahilan ng iyong mga security guard para pigilan ako. Feather Group, sabi ni Winifred habang kumakabog ang kanyang puso. Tiningnan ni Hilary si Winifred nang may pagkukunwari. Mukhang kinakabahan ka. Natatakot ka bang kainin kita? Nang aasar na tanong ni Hilary. Kabanata 210. Trabaho ko ang bugbugin ng mga aso. Hindi natakot si Winifred. Naguguluhan lang. Si Hilary White ay dating isang senior executive sa sikat na company na kalaunan ay tinanggal ni McHale. Pagkatapos noon, ang babaeng ito ay nagtago ng ilang panahon at natanggap ang nararapat na parusa. Ngunit ngayon, nakapasok na siya sa Feather Group sa halip. Labis na naiinis si Winifred sa babaeng ito. Nakatitig lang sa kanyang sobrang reconstructed na mukha ay nagbigay na ng urge kay Winifred na samuka. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Winifred na nakakunot ang noo kay Hilary.
Umisi si Hilary bago naglagay ng malaking dokumento sa mesa ni Winifred. Huwag kang kabahan, Winifred Zia. Siyempre, nandito ako para mag-offer sa'yo ng magandang bagay. May maganda, natuwa si Winifred. Mas gugustuhin niyang maniwala na ngayon na ang katapusan ng mundo kaysa magtiwala na may mga benepisyong maibibigay si Hilary. I'm busy. Please get out, sabi niya. Walang respeto si Winifred kay Hilary. Ayaw niyang makasama ang babaeng ito kahit isang segundo pa. Gayunpaman, walang balak na umalis si Hilary. Winifred, huwag kang ang walang puso. Dati naman tayong magkapatid, di ba? I'm not even blaming you for company incident anymore, but instead, cold ka na sa akin ngayon. How upsetting. Enough with the nonsense. Get out, pidgel ni Winifred. Hehe, paano ako makakaalis bago pa mag-deal? Habang nagsasalita siya, binuksan ni Hilary ang file at itinulak ito kay Winifred. Winifred, ito ay isang project surrender agreement na binuo ng Feather Group para sa Autumn Field Group. Kung walang problema sa iyong dulo, pirmahan ito. Kasunduan sa pagsuko ng proyekto. Natarante si Winifred. Nang tingnan niya ang laman ng kontrata ay halos masuka siya ng dugo dahil sa galit. Nilalayo ng Feather Group na mag-alok kay Winifred ng $5 milyong para isuko ang inirekomendang pwesto sa Southern Sophistication. Anong klaseng biro ito? Para sa online na paglabas ng brand at komprehensibong promosyon ng Autumn Field, ang buong Autumn Field Group ay nagbuhos ng napakaraming pawis at luha upang maabot kung nasaan sila ngayon. Ngayon, bilang isang malakas na kalaban, sila ay nasa huli at pinakamahalagang hakbang. Kung mananalo sila sa labanang ito, sa rekomendasyon ng Southern Sophistication, ang pangalan ng Autumn Field ay mamumulaklak sa buong mundo sa mga bagong media channel. Hindi lamang ito magdadala ng magagandang pagbabalik sa Autumn Field, ngunit ginagarantiyahan din ito ang kanilang brand ng magandang kinabukasan. Ngunit sa napakahalagang oras na ito, ang pinakamalaking kakompetensya ng Autumn Field. Ang Feather Group ay nagsisikap na gumamit ng $5 milyong lamang upang pabayaan ang Autumn Field na makipagkompetensya para sa lugar ng rekomendasyon. Nagbibiro ba sila? Para sa online na promosyon ng brand na ito, ang Autumn Field ay dati nang namuhunan ng higit sa $10 milyong. Ang mag-alok ng $5 milyong para sumuko sila. Hindi ba harassment lang ito? Galit na galit si Winifred. Tinitigan niya si Hilary na parang tulala at nanunuya ang babae. Hilary White, are you nasisiraan ng loob? To think you dare to come here and joke with me. Gayunpaman, nanunuya si Hilary. Winifred Zia, do you think I'm so bored that I would joke with you? I am now the chief designer of Feather Group Summer Snow brand and the Tanner family's future young madam. Every word I'm saying now I say as the representative ng Feather Group. Masyado akong abala, kaya wala akong oras makipagbiruan sa iyo. Nagulat si Winifred. Anong paraan lang ang ginamit ni Hilary para maging punong taga-disenyo para sa bagong brand ng Feather Group sa napakaikling panahon? Teka, ang batang madam ng pamilya Tanner. Naintindihan naman agad ni Winifred. Ang babaeng ito natatalikuran ang kanyang katawan para kumita ay malamang na ikinabot ang sarili sa young master ng pamilya Tanner. Ang Feather Group ay kabilang sa pamilya Tanner. Oo naman, hindi kailanman mababago ng isang leopardo ang mga batik nito. Nang tumingin muli si Winifred kay Hilary ay may kasama itong pang-aasar. Umiti ng malisyoso si Hilary. Winifred Zia, to think you dare to compete with Feather Group for Southern Sophistication's recommendation spot with your newly established company. Hindi mo ba alam ang mga kakayahan mo? Alam mo ba kung gaano kagalit ang Feather Group? Noong una ay gusto nilang sirain ang iyong Autumn Field sa pamamagitan ng komersyal na paraan. Ngunit sinabi ko na tayo ay matalik na magkaibigan, hindi mo alam kung gaano aming pagsisikap ang ginawa ko upang hikayatin sila bago sila tuluyang sumuko sa kanilang mga naunang plano at piniling agalok sa iyo ng $5 milyong. Winifred, tinulungan ko lang iyong Autumn Field Group na makayanan ang buhay at kamatayan na krisis, kaya bakit hindi ka agad lumuhad at magpasalamat sa akin? Salamat, tanong ni Winifred. Gusto niyang sampilan sa mukha si Hilary. Pagkatapos ni Iris Zia, ito na talaga ang pinaka-arroganting babae na nakilala ni Winifred. You instigated Feather Group to use such underhanded tricks para sumuko si Autumn Field sa pakikipagkompetensya at para apihin ang kumpanya ko. Pero ikaw, Hilary White, gusto mo pa rin akong pasalamatan, Winifred Zia.
Nawala ka na ba? Galit na galit si Winifred. Siya ay umungol na may diin sa bawat salita, Hillary White, sa aking katayuan bilang presidente ng Autumn Field Group, hinihiling kong umalis ka sa aking kumpanya o tatawag ako ng seguridad. Ahaha, nagpapalabas talaga si President Zia. Winifred Zia, kapag hindi mo ito pipirmahan ngayon, magsisisi ka bukas. Kapag nangyari iyon, hindi lang $5 milyong ang mawawala sa iyo, kundi mawawala rin ang iyong sarili. Buong reputasyon. Maging ang iyong autumn field ay masisira sa iyo kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pirmahan mo na ang 5 milyon. Labas. Nanginginig ang katawan ni Winifred sa galit. Sobra ito. Agad ding nagdilim ang ekspresyon ni Hillary. Nakakatakot ang mukha niya ngayon. Winifred Zia, tulala kang babae na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Pagsisisihan mo ito sa huli. Sino ka ba para maglakas loob na makipaglaban sa Feather Group? Wala kang ideya kung gaano kalakas ang Feather Group. Masasabi ko, ikaw na may malaking kumpiyansa, Winifred Zia, ay mamamatay na. How dare you ask me to get out? Para sa awa. Di na si Winifred. Maya-maya lang ay muling itinulak ang pinto ng opisina niya. Pumasok si Tier Summers na nagsilbi bilang tagapamahala ng Departamento ng Seguridad ng Autumn Field na may nakakatakot na ekspresyon. I heard from the security at the gates that they've accidentally let a mad dog in. Na-curious ako kung sino itong mabangis na aso, pero ikaw pala, sabi ni Tier. Napalingon si Hillary kay Tier, nakasimangot. And here I was wondering who it is. So it's Winifred's beggar husband. It seems like Winifred is not treating you any better to make you a lowly security guard here. Humisi si Tier. Ang isang security guard ay isang banal at marangal na propesyon. Ang aming trabaho ay bumugbog ng mga aso.